Kwento ni Basista Muni at ng Kamadenu. Si Basista Muni ay isa sa mga pinakabantog na rishi. Isa siyang Brahmarshi, ang pinakamataaas na antas ng rishi at anak ni Brahma ayon sa ilang teksto. Itinuturing din siyang isa sa Saptarishi o 7 dakilang rishi sa iba't ibang yugto ng panahon. Lumilitaw siya sa maraming kasulatang Srimad Bhagavatam at Mahabharat at nagkaroon siya ng mahalagang papel sa maraming kata o istorya na may moral, dharmic at espiritual na kabuluhan. Si Basista ay kilala bilang guro ng angka ng Surya Vamsa o Solar Dynasty, partikular ng hari na si Harishchandra at iba pa. Siya ay tagapayo at guro ng maraming dakilang hari at naging daluyan ng kaalaman ng Dharma, tapas at Karma Yoga. Sa Bhagavatam, binabanggit si Basista bilang isa sa mga unang tumanggap ng kaalaman ng Brahma Vidya mula kay Brahma at ipinasa ito sa mga susunod na henerasyon. Isa siyang mahalagang figura sa espiritual na parampara at nagpatuloy hanggang sa mga iba pang avatar. Ang kwento ng Kamadenu. Si Kamadenu ay kilala rin bilang isang surabi, ay isinilang mula sa churning of the ocean o anak ni Daksha at bahagi ng celestial beings. Siya ay tinuturing na ina ng lahat ng baka. Siya ay nanirahan sa ashram o hermitage ng Basista Muni at nagsilbi sa kanya sa espiritual at material na paraan. Si Vishvamitra, isang makapangyarihang hari noon, ay bumisita sa ashram ni Basista. Tinanggap siya ni Basista ng buong galang at pinakain ang buong hukbo gamit lamang ang mga biyayang mula kay Kamadenu. Namangha si Vishvamitra sa kayang gawin ni Kamadenu at nais niyang kuhanin ito para sa kanyang kaharian. Sinubukan ni Vishvamitra na bilhin si Kamadenu, una sa alok ng ginto, pilak, hiyas at iba, kahit isang kaharian. Ngunit tumanggi si Basista. Hindi mabibili si Kamadenu. Siya ay hindi lamang isang baka. Siya ay bahagi ng aking dharma, aking austerity, at aking espiritual na buhay. Dahil sa galit, sinubukan ni Vishvamitra na agawin si Kamadenu sa puwersa. Si Kamadenu ay naglabas ng isang hukbo ng mga celestial warriors mula sa kanyang katawan upang ipagtanggol si Basista. Inatake ng hukbo ni Vishvamitra ang mga ito, ngunit natalo. Gumamit si Vishvamitra ng kanyang sandata, ngunit si Basista, gamit ang kanyang Brahma Danda o espiritual na tungkod, ay natalo ang lahat. Natalo at napahiya, na-realize ni Vishvamitra na ang espiritual na kapangyarihan ng isang Brahmarshi tulad ni Basista ay mas makapangyarihan kaysa anumang lakas ng isang hari. Dito niya sinimulan ang kanyang matagal at masalimuot na tapas o austerity upang maging isang dakilang rishi rin at kalaunan ay naging isang Brahmarshi rin. Si Kamadenu, bilang isang simbolo ng Dharma, ay hindi basta-basta hayop. Siya ay simbolo ng mga biyayang dulot ng mga pagsunod sa landas ng Dharma at tapas. Ang pagkatalo ni Vishvamitra ay naging daan sa kanyang paggamit ng tunay na kaliwanagan, isang mahalagang halimbawa ng personal growth sa pamamagitan ng pagkatalo.
Haribol!